Hello, magandang gabi, magandang gabi, magandang gabi. Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi. Shout out, shout out, shout out. Magandang gabi. So shout out muna tayo. No? Shout out kay Sir Marco Rosales. Sabi ganun, Sir B, alam mo yung may chemical romance kaedad lang ata kita. Ha, ha, ha. Hindi, alam ko yung may chemical romance. Matagal na yan. Parang naano ko lang, recently ko lang nakita sa YouTube. Mas bata ako sa'yo. Sir Humpy Dumpy, shout out daw pag-greet sa asawa niya na si Abe. Abe o Abe? Ma'am Abe or Ma'am Abe. Birthday po ngayon pati po sa mga kids kay Ishiro at Yen. Thank you po and God bless. So, kung birthday niya nung time na kinoment mo to, belated na. Belated happy birthday Ma'am Abe or Abe. Ma'am Abe or ano, pati kay ano, bati din kay Ishiro at Yen, anak ni Sir Humpy Dumpy. Sir Neil Lester, hello. Ma'am Lynn Tamori, hello. Brother Really Plays. Really Play whatever nung ano. Shout out, sir. PCCP Tech, hello. Ma'am Vivian Fernandez, hello po. Ma'am Sherilyn, hello. Brad Puet from California, hello. Sir Michael Mateo, hello po. Ma'am Eva Santos, magandang gabi. Sir Edward de la Vega from Bulacan. Hoy, sino mga taga Santa Maria dyan? Pa-PM naman, Santa Maria, Bulacan. Sir Hachigala, hello. Sir Joban Gamyao. Sir Michael Sumadsad, hello, shout out po. Sir Mark Jan Manalaysay, watching from Botolan, Sambales daw. Mhm. Sir Jan Diabe, Mark Joseph C. Si Sir Manny Reyes. Shoutout po. Anak niyang babae nasa Marin County Sheriff's Office at ang anak niyang lalaki ay sa Sausalito Police Department na shoutout ko na yata to kahapon. Thank you rin, Sir Manny Reyes. So, proceed tayo, no? Ito yung unang pinasa sa aking video eh. Nagpasa sa akin ito ay si Ma'am, anong name ni Ma'am? Ma'am Terry Ann. Hello, Ma'am Terry Ann. Ito ano to video na to? Kayo na po ang humusga, sharing lang. Tingnan nga natin ano ba. Aha. Talasan daw ang mata. Ano meron? So ito ay CCTV. Alin ba ito? Yung gumagalaw ito to? Yung gumagalaw na yan? So yun na yun? Gumagalaw nga siya oh. Tinitingnan ko baka akala nyo walang sound. Wala talaga sound. Pero tinitingnan ko, ito yun oh.
Ito yung nakikita ko eh. Ito lang kasi yung pinaka-prominent. Feeling ko, hindi ito multo. Bakit ko nasabing hindi siya multo? Kasi, kung titingnan mo, yung CCTV kasi nasa likod siya ng salamin. Kaya kung nasabi na sa likod siya ng salamin, may nakikita tayong droplets eh. 'Di ba? Nakita niyo mga droplets na yan. I-zoom ko ha. Ay, may sound pala, sorry. Ngayon ko lang na ano. So, may nakikita tayo droplets dyan. Meaning, may salamin dyan. Now, ano ito? Ano itong nandito? Hindi ito multo. Kasi kung multo yan, dapat nandiyan siya sa daan naglalakad, no? Makikita natin. Eh, ito, ano eh, ibig sabihin, na, yung multo na yan, nasa harap yan ng poste. Ito yung poste kasi gumagalaw to eh. Nasa harap siya ng poste. Dalawang theory ko dito. Kasi dito lang kasi tayo nag-focus eh. Pero kung makikita mo, may gumagalaw din dito sa ibang part eh. Wait lang ha. May nakita akong gumagalaw din dito sa kabilang part eh. Tuturo ko sa inyo. Yon, may nahuli ako dito gumalaw. Banda dito sa part na to. Banda sa part na yan. Ayun o, kita nyo? May gumalaw din dito. So, meaning, alam ko na kung ano to. 'Di ba? Ito yung salamin, no? Yan yung salamin. Andiyan yung CCTV. Kung makikita nyo dito, kung tatalasan nyo ang mata nyo, may nakikita kayo reflection dito. Ayan o, may reflection. So meaning, kung ano man yung nandito, ay reflection ito na nasa loob ng bahay. Kasi salamin ito eh. Napatunayan natin salamin ito kasi may mga droplets. 'Di ba? Itong gumagalaw na to, duda ko reflection ito ng TV. May nanonood ng TV dyan na tamo ha, i-zoom natin. Reflection ito ng TV dito. Kasi iisang position lang siya, hindi siya gumagalaw eh. Diyan lang talaga eh. So meaning, tamo ha, reflection ng TV yan eh. 'Di ba? O may gumagalaw na ano, may parang tao na, alam mo yung senaryo sa TV? Reflection ng TV ito sa bintana. Diba? Patunay naman ito, may reflection din siya eh. Itong square na to, reflection din ito eh. Well, yun ang size up ko dito. Kung makakapagbigay kayo ng mas magandang explanation dito, pagtulungan natin, no? Baka mali ako ha. Pero kung maniniwala kayo multo to, bahala kayo. Pero ako hindi ito multo. 'Di ba? Kasi kung multo 'yan, mas maganda sana kung kapanipaniwala siya kung halimbawa naglalakad siya sa daan ano.
Naglalakad siya dito, then mahaharangan siya nitong gate. Tatago siya. Ito kasi nasa harap siya ng ano eh. Nasa harap kasi siya ng ano eh, ng poste eh. Meaning reflection ito na nasa loob. Ang bet ko TV. Reflection siya ng TV. Eh, ilalagay ko na lang yung link nito sa comment section. Kayo ang tumingin. Diba? Well, kung mali ako, di mali ako. Pero ang pwede ko ilaban, hindi yan multo. Anyway, next. Ito, yung multo daw sa baha, sa flood. Ito pinasa sa akin kay Sir Crips naman. Ayun mag full screen. I-refresh ko lang ha. Bagal ng internet. So, umpisa natin sa una. Pero ang lakas ng ano. Panood ay kuha sa isang eskwelahan sa isang lalawigan dito sa atin sa Pilipinas na hindi ko Ano bang title nito? para sa kanilang Biktima ng flood control part 2 daw. privacy at seguridad. Marami na akong nakitang video at narinig na kwento tungkol sa eskwelahang ito na puno di umano ng mga pagpaparamdam. At ang unang video na ipapakita ko sa inyo ngayon ay kuha mula sa CCTV ng isang gusali ng nasabing eskwelahan. Baka ito yung nireport sa amin na puntahan namin kasi may nahuli daw sa CCTV. Tsaka ang bilis niya. Pero ang lakas ng ano nun. Walang hangin. May hangin sir, Kung pero may hindi naman hangin, ano, sa hindi dapat naman nabubuwal yung ano, yung May tutong ba daspan. agad dun eh. Kasi nakaganon eh. Tsaka wala siyang balat. Tapos ang tuli ng pihit. Ayun na, ayun na. O pero mo, haba. Mula sa unang video na ito nakuha sa CCTV ng nasabing eskwelahan ay makikita ang kusang paggalaw ng pandakot na ito na tila ba umandar sa pasilyo ng gusali. Ang ikalawang video naman ay kuha ng isang estudyante Wait ha. Magiging ako dito. Kasi sige, gamitin natin yung logic ng paranormal, no? Sa logic kasi ng paranormal, sa bagay, hindi pa naman proven ito dahil lahat naman ng nasa paranormal theory eh. Theory lang naman lahat na nasa paranormal eh. Pero kung ang ang kukonsultahin mo yung mga veterans na investigator, ay kuha mula hindi kakayanin ng multo yung ganyan. sa CCTV ng isang Paggagalaw ang multo, puro pitik yun eh. Kasi gumagastos sila ng energy. 'Di ba? Para mapagalaw yung object, gumagastos sila nun. eskwelahan. Masyadong maubos ang energy pag gagawin ng multo yan, nahihilahin niya ng ganyan. Pangalawa, 'di ba? Ako kung ako ang tatanungin, pero wag kayo maniniwala sa akin kasi magagalit na naman yung mga tao sa akin eh. ang puna ko dito, hindi ito multo, ito ay tali. Kasi kung mapapansin nyo, yung tali kasi virtually invisible yan, lalo na pag ganito ang quality ng CCTV. Hindi talaga makikita yung CCTV. Hindi makikita yung tali sa ganyang CCTV. Kasi mababa yung resolution eh, hindi naman siya high definition eh. May compression pa na ginagamit ang CCTV kaya mababa talaga ang quality. So ito, kasi 'di ba minsan may glitch pa yan na nawawala-wala yung masyadong maliit na yung tali para makapa nung codec ng CCTV. So ito ang napansin ko nung una, Tsaka ang bilis niya. inattempt na hilahin yan kaya tumagilid. Pero ang lakas ng ano nun. Walang hangin. May hangin sir, Kung pero may hindi naman hangin, ano, sa hindi dapat naman nabubuwal yung ano, Oh. yung May tutong ba daspan. agad dun eh. Kasi nakaganon eh. Tsaka wala siyang balat. Tapos ang tuli ng pihit. Ayun na, ayun na.
'Di ba? Ina-attempt siyang hilahin eh. Muntik na siyang matumba eh. Kasi nga, halata mo nandito yung direksyon ng tali. Kaya ang tumba niya papaganon din. Tapos nung humarap na, yon, no, nahila na nila, no? Mula sa unang Tsaka ang awkward nun, aanuhin ng multo, kakaskasin ng multo yung dustpan. Diba? Ulit ko wag kayo maniniwala sa akin. Maniwala kayo dito kung gusto nyo. Diba? May mga aaway sa akin, sabihin naman, lahat naman sa'yo peke eh. Eh di gawin nyo lahat sa inyo totoo. Diba? Ano to eh? Tsaka isa pa, asan yung video nung nilagay yung dustpan dyan? Dapat nire-rewind nila yan eh. Hanggang sa may naglagay ng dustpan dyan eh. Bakit mo iiwan yung dustpan dyan? Dyan ba lagayan ng dustpan? Na saktong-saktong nakaharap sa CCTV? Di ba? Saktong-sakto na nakaharap yung CCTV sa dustpan? Napaka-convenient. Di ba? Dapat tingnan nyo kung paano napunta ang dustpan dyan, sino ang naglagay dyan. Yun lang naman. Sa akin hindi siya ano. Ngayon, kung maniniwala kayo, inuulit ko, kung maniniwala kayo, di go ahead. Di totoo. Para wala tayong away. Di ba? Kasi you have to understand, channel ko yung pinapanood nyo eh. Sasabihin ko talaga yung gusto ko dito. Ngayon, kung mang-aaway kayo at sasabihin yung totoo yan, eh di totoo. video na ito nakuha sa CCTV ng nasabing eskwelahan, ay makikita ang kusang paggalaw ng pandakot na ito na tila ba umandar sa pasilyo ng gusali. Ang ikalawang video naman ay kuha ng isang estudyante. Okay lang sana kung halimbawa yung dustpan lumipad pa ganun, di ba? Paiba-iba ng direksyon yun pwede. Kasi kung laging ano yan eh, laging iisa ang direksyon ng pinupuntan pagtali ang ano, gumawa. Actually may fino-forward nga sa akin dito eh, yung security guard. Parang ganyan din yung nangyari. Sino ba nag-aano sa akin nun? Yung link? Security guard eh. Pero yung security guard na yun, isa yun sa mga fake ghost hunter sa Mindanao. Si Ghost Hunter 44. Security guard. Ano ba yun? Hanapin ko ha. Ayan o. Ito, si 44 ito eh. Yan o. Actually, nag-sorry na siya eh. Nag-sorry na siya dyan eh. Diyan sa viral na yan eh. Diyan sa kinalat niya na yan. Ayun o, ito totoo, walang halong edit. Diba? Wala yan. Itong ano na to, itong security guard na to, si Ghost Hunter 44 ito. Ito yung kabarkada nila AlphaGo 01. Naging kabarkada nila Donsky yan eh, tamo. Ghost Hunter 44. Donsky. Mindanao Ghost Hunter yan? Ayun o, si Kuya Red nga eh. Mahal na mahal ko yan sila. Donsky, Ghost Hunter 44, Alpha. Ayan o, sila yan eh. O, ang paghaharap namin ni AlphaGo 01 at Ghost Hunter 44, di ko inaasahan ganito mangyayari. Diba? Asan yung, ano, tingnan natin, mga fake Ghost Hunter ng, ano to, ng Mindanao before. Kaya lang, nagbago na sila ng content. Ito sila, ano, yung mga barila na ang content nito nila 44 eh. Ito si Donsky, naiwan pa rin sa pagiging peke yung content eh. Ito niya siya. Ay, kapatid. Magandang araw po. Ito si AlphaGo 01. Ito si Gosante. Ayun si 44, di ba? Siya yan oh. Ba't na wala? Wait lang ha. Gusto ko lang i-establish sa inyo
na si 44 yan, di ba? Ayan siya yan oh. O, tingnan nyo yung itsura ni Ghost Hunter 44 dito. Ha? Di ba? Tingnan mo yung itsura niya dyan. Siya ito. Oh, siya yan. Ano ba nangyari dito sa ano na to? Same din tali. Grabe, yung ano ko. Ito, maganda kasing execution niya dito. Pero alam ko nag-sorry na siya dito eh. Inano na nila yan eh. Inamin niya to eh, na fake ito eh. So check natin, pasukin natin guys. Para kita nyo yung Dito nag-start yung era ng fake ghost hunting sa Mindanao. Nung nag-viral ito. Ayan oh. guys. Lord. 'Di ba? Gumaganyan na yung upuan, hindi ka pa ba tatakbo diyan? Talagang vinivideohan mo pa. Sabi habang umaano yung ano. Kita nyo yung Sabi niya ganun habang gumagalaw yung upuan. Lord, Diyos ko. same guys. Oh. Guys. Lord. Guys. So, Di ba? Parang wala lang sa kanya. Parang normal yun nangyayari ha. Pero ang dami naniwala dyan sa video na yan. Yan o, 75k views. Ito talaga ang totoo. Walang halong edit. Sabi ng mga nagko-comment. Ito naman, sinabi may tali. Yan o, scripted po yan. Yan si Ghost Hunter 44 channel niya sa YouTube channel. Di ba? May nangyayari ng ganyan before. Pagpatuloy natin to. Kaya ito yung advocacy ko kasi eh. 'Di ba? Kailangan linisin yung kasi nagiging katatawanan itong field na to na supposed to be dapat siniseryoso ng mga tao. Sa loob ng nasabing eskwelahan, alas 8 ng gabi habang pauwi na ito, nang may mapansin siyang gumagalaw sa palapag ng gusali na wala ng ilaw. Mula sa bidyong ito ay nakunan ng isang estudyante. For me, naglalakad na tao to eh. Diba? Sobrang solid niya para maging multo eh. Well, di bahala kayo no kung maniniwala. Kasi nakikita pa nga na may puti yung baba nung suot niya, parang ulo lang yung tinakpan eh. Ang babae na may mahabang itim na buhok at puting kasuotan. Na bagamat may kalabuan ay makikitang gumagalaw sa palapag ng gusali na wala ng ilaw. Ang nakalagay sa caption, 8 PM uwian galing sa CHTM at naglalakad pag gate to sa Natividad Hall. Pwede kasing totoo namang naglalakad yan na binidyohan mo. 'Di ba? Kasama na yung lighting na mahina, medyo dark, na eerie nga naman ang labas. Gusali na wala ng ilaw. Solid ito eh. Hindi mo nga pinatapos na lumampas dun sa poste eh. Ang ikatlong video naman ay Di ba? Kayo, bahala kayo na inuulit ko. Para hindi kayo magalit sa akin, totoo yun para sa inyo. Sa akin hindi. mula kay TikTok user RCH. Hindi ko kayo pinipwersa na maniwala sa akin ha. Ako na nga nagsasabi sa inyo, wag nyo akong paniwalaan. Kasi may mga bugok na naman na magagalit sa akin dyan na totoo yan, totoo lahat na lang sa'yo, peke. Kakairita kasi. At kuha naman ito nang minsan siyang mapaaga ng pasok sa loob ng nasabing eskwelahan, na kung saan habang siya ay pumapanik sa palapag kung nasaan ang kanilang classroom, ay may naramdaman siyang kakaiba, kung kaya naman naisipan niyang mag-video nung araw na ito. So may reason siya kaya siya nag-video.
Puting girl si yata to si kuya eh. Habang siya ay umaakyat sa hagdanan ng gusali, ay nahagip ng kanyang kamera mula sa palapag na ito. Sa loob ng isa sa mga classroom na walang ilaw, ang isang itim na figura na animoy isang tao na nakaupo. At nga, i-enhance natin yung filter. Tama ba yung filter ko? Masyado siyang malabo para ano eh. Kasi 720 ko ha, kung kaya. Masyado siyang malabo para sabihin mo eh. Feeling ko ano lang to eh. Something, hindi siya nakaupo dahil clearly wala eh. Ito ba yung tinutukoy na nakaupo? Putol eh. Ito yung counter ng CR eh. Sa pagbabasa ko Trick of the light lang siguro. Hindi naman fake yung video, no? Pero wala eh. Wala namang ng mga ano eh. comments ay napag-alaman ko na ang ilan sa mga naging estudyante ng nasabing eskwelahan ay naniniwala na ang mga nagpaparamdam at nagpapakita di umano sa eskwelahang ito ay ang kaluluwa ng mga estudyanteng nasawi noong taon ng 2014. Nangyari ito sa isinagawang field trip na ginanap din sa lalawigan, na kung saan habang ang mga estudyante ay tumatawid sa isang ilog, Yun naman ang illogical. Sa ilog na matay tapos dyan magmumulto. Sabagay, ano, may mga teacher na namatay. Tapos, ano, pero pwede siguro kung magmumulto sila sa bagay na ginagawa lang nila. For example, no, ang ginagawa nila dyan ay mag-aral. May nakikita ka estudyanteng nakaupo dyan, yun pwede. Pero yung nakaupo sa CR, na ganyan, ginagawa ba nila yan nung nabubuhay sila? Eh, wala ito. Hindi siya paranormal. Parang trick of the light lang tapos maganda lang yung pagkaka-present ng shadow. Paano mo nasabi nakaupo yan? Sa counter? sa pagbabasa ko ng mga comments ay napag-alaman ko na ang ilan sa mga naging estudyante ng nasabing eskwelahan ay naniniwala na ang mga nagpaparamdam at nagpapakita Kasi ganito ang ano eh, ganito ang ano dyan eh. Kung may pagkakataon na bumalik dyan, pwede kasing i-replicate yan eh, yung scenario na yan eh, kung ganun yung lalabas. Yung sa angulo na yon, tapos yung ilaw din ganun din, ano, at makikita nyo kung ano. Pero ganito, no, maaaring halimbawa pag may nag-imbestiga dyan sa school na yan, may ma-detect silang multo. It doesn't mean naman na na-debunk yung video do sa school na yon ay wala na dapat multo. Malay mo meron pa rin naman. 'Di ba? Open pa rin naman ako doon na pwede namang the time na pumunta ka dyan ay may ma-detect ka talaga multo dyan pag nag-imbestiga ka. Kaya lang, dito sa particular na video na to, hindi siya paranormal. Natural lang na may shadow yan kasi madilim doon, hindi bukas ang ilaw. Maaring ang malay mo, salamin yan eh. Ito itong part na to, salamin yan. Sa ano, tas itong nakikita nyong sa baba na to ay yung pipings ng lababo. 'Di ba? Yung mga tubo ng laboratory. Sa comments ay napag-alaman ko na ang ng mga estudyanteng nasawi noong taon ng 2014. Nangyari ito sa isinagawang field trip na ginanap din sa lalawigan, na kung saan habang ang mga estudyante ay tumatawid sa isang ilog, ay bigla na lang rumagasa ang tubig na nanggaling sa kabundukan na naging dahilan para matangay ang ilan sa mga estudyante
na sa kasamaang palad nga ay hindi na nakaligtas. Marami ang nagsasabi na kasalanan nito ng eskwelahan, pero para sa akin ay hindi lang sila ang may kasalanan dito at hindi lang ito responsibilidad ng eskwelahan. Dahil kung noon pa man ay meron ng flood control ang lalawigan, Sinisi sa flood control. maayos na nang maiwasan o mabawasan man lang ang mga ganitong klase ng trahedya. Galing ni Sir Crips. Naisingit yung ano. At isa pa lumabas sa aking pananaliksik na ang lalawigan na ito ay isa sa mga lalawigan na may pinakamalaking budget para sa flood control projects. Kaya naman Ano yung Bulacan? trahedya na nangyari at sa mga buhay na nawala ay hindi natin dapat makalimutan ang issue na ito. At ang mapanagot ang mga may sala ay ang pinakamagandang hustisya na maibibigay natin sa mga naging biktima. Galing. Ano to? Ano pa rin to? Trending ngayon sa TikTok ang mga videos na tinatawag nila na late night finds, na kung saan ang ilang TikTok user ay nagbabahagi ng mga kakaiba Pag foreigner na to, ikakat ko na ha. at mga nakakapangilabot na video. At isa nga sa mga kumalat nitong nakaraan ay ang video ng TikTok user na si JBL na ipinadala di umano ng isa sa kanilang night shift nurse. Nakuha sa isang bakanteng estasyon sa loob ng ospital kung saan siya ay nagtatrabaho. Halata naman to, men. Diba? Halatang... Kasi, pagka magde-debunk ng video, unang alamin ano ba yung reason bakit ka nagvi-video. Kung saan siya ay nagtatrabaho. Tapos, nung time na nakunan yung puti na yon, yung tela, bigla niyang pinan yung camera. Halimbawa, ganyan, ano, ting, sabay papan niya pabalik. Then, dali-dali siya gusto niya uling makita. Diba? Fake ito. Tapos zoom niya pa. Alam niya pa kung saan talaga nakapwesto yung puti. Diba? Mula sa video ito ay nakuna ng nurse ang isang puting imahe na animoy isang tao na may puting kasuotan na nakatayo sa bahaging ito. Diba? Pero nang muli niyang Bakit hindi ka nataranta nung nakita mo? ay wala Zoom mo pa para ipakita talagang wala. Wala ito. Next. Ang video ito naman ay mula kay TikTok user RC Del Manuel at kuha naman di umano ito mula sa CCTV ng parking lot ng isang transient house sa Baguio na kung saan ay habang maulan ng panahon ay may nahagip di umanong kakaiba ang CCTV. Mula sa CCTV footage na ito ay makikita sa tabi ng kotse ang animoy ulo ng isang bata na unti-unting umaangat at Hindi siya conclusive na multo eh. Ito yung unang tanong ko. Paano mo nalaman na may magpapakita sa CCTV, sa timestamp ng CCTV na yan? Paano mo nalaman? Unless na lang na pinapanood mo yan, no? Inaabangan mo talaga na may lalabas. 'Di ba? Kasi nare-review lang naman ng CCTV pag may gusto kang hanapin eh. Pero paano nila nalaman? May istorya ba na nanakawan sila kaya gusto nila i-check yung CCTV? na para bang batang nakikipagtaguan di umano Kasi kung wala kang maibibigay na reason sa akin na basta lang in-scan nyo yung CCTV na walang dahilan, kaduda-duda yun. Diba? habang umuulan. Actually nga, baka nga hindi pa CCTV to eh. Baka mamaya cellphone lang ito na nagvi-video eh. Diba? Kasi hindi ganyan ang anggulo ng CCTV as much as possible. Pag mag-i-invest ka sa CCTV, malawak dapat ang kuha. Diba? Hindi ganito na inconclusive to kasi pwede itong gawin ng totoong bata eh. Walang dito, walang paranormal. Ang mga bidyong ito ay patuloy na kumakalat ng mga Ano pa ba?
Di yun pa lang. nakasubscribe kita na Diyos na sina Casey at Cole. Ito, foreigner na to. Anyway, yan lang po muna pag-uusapan natin. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.